Yon mga tol, welcome back dito sa channel ko mga boss. At tagal ko nang hindi nag-upload. Almost 2 months na ako na walang upload sa long form video mga tol. Kaya first of all, kamusta kayo mga boss? Mga sir, ma'am, kung sino nanonood dyan. Rekta tayo, 2025 recap tayo mga boss. Kung anong nangyari sa akin, kung anong ginawa ko throughout the months, weeks, days. Pag-usapan muna natin yung 2025 recap ko mga boss. About yung video na to ngayon about sa running journey ko. So, napanood nyo naman siguro yung Manitoba Marathon 2025, which is month of June yon, June 14, Father's Day yon kung hindi ako nagkakamali. And Manitoba Marathon ang unang first official marathon na sinalihan ko sa buong buhay ko. And after nun, nag-break muna ako, nag-off season muna ako sa running, and then after a few weeks mga boss, nag-continuous running ako hanggang ngayon pa rin, tumatakbo ako ngayon. I-share ko sa inyo mga boss yung stats ko in the last few months. Check ko nito sa phone natin. Pagkatapos ng Manitoba Marathon, nag-break ako ng ilang weeks, then bumalik ako sa pagtakbo, which is continuous yung pagtakbo ko hanggang ngayon, tumatakbo ako. Then, umuwi ako ng Pilipinas mga tol. So, yun. Umuwi ako ng Pilipinas, meron akong sinalihan na marathon, which is yung Kapas Marathon mga tol. Yun ang second official marathon ko. And, nakalimutan ko i-share yung time ko sa Manitoba Marathon is, eto. Sana makita nyo yan. Kasi, yan ang official time. Ang average pace ko sa Manitoba Marathon noon is ay 5 minutes 14 seconds per kilometer. And ang oras ko noon ay 3 hours 43 minutes and 17 seconds. Ang average heart rate ko naman is 138 beats per minute. Ito. Yan. Yan ang time ko sa Manitoba Marathon nung first official marathon ko. At ito naman yung official time ng second marathon ko, which is yung Kapas Marathon. Ito mga tol, yung Kapas Marathon kasi noon is less than a month lang yung training ko. Less than 1 month lang yung training ko kasi pinag-iisipan ko pa kung sasali ako noon na hindi. Pero after a time, nakapag-desisyon ako na sasali ako sa Kapas Marathon, which is yun. Less than 1 month yung training ko. And ito yung official time ko mga boss. Na ano nga lang, na-tax nga lang ako ng Strava ng 50 meters. So ito. Ewan ko kung kita nyo. Think hindi nyo kita pero yan. Ito, share ko na lang dyan. Yan. Yun ang official time ko sa Kapas Marathon, which is 3 hours 20 seconds, which is in marathon is sub 3:20 tayo mga boss in less than 1 month training. So, buti na lang nakapag-training ako din ng maayos sa training period ko na yon. And ang average pace ko sa Kapas Marathon is 4 minutes 45 seconds per kilometer, and heart rate ko naman 142 beats per minute. So, yun. Kwento ko lang mga boss. Yung pacing ko, ewan ko kung nakikita nyo, pero ikukwento ko na lang. Wala pa akong PC, hindi ako makapag-edit ng maayos, saka wala pa akong mga equipments, kaya rekta ano na lang. Tapos ng video na to, ikakat ko lang saglit yung mga stutter ko, then i-upload ko na ulit. So yun, kukwento ko na lang to mga sir, mga boss, madam, kwento ko na lang. Ito yung kwento ko sa Kapas Marathon. From 1 kilometer hanggang 10 kilometers mga boss, mataas yung heart rate ko dito. Ang pacing ko sa 1 kilometer is 4 minutes 22 seconds yung first K ko sa Kapas Marathon. Ang heart rate ko 133. Then tumaas kasi sa starting line kabado ako kasi. Kabado ako, nagkape ako. So yun, kabado 20 ako mga boss. And nakalagpas na ako ng 1 kilometer. Kinontrol ko na yung pace ko. Nag-pace na ako ng 4:45 from 2 kilometer hanggang
kilometers ang maintaining pace ko ay 4:45 hanggang 4:40. Yun ang maintaining pace ko. Ang heart rate ko dito mga boss mataas. Sobrang taas. Nagta-threshold ako dito banda o kaya zone 2. Check natin. Stats ko. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero yan. Hindi ako nagsisinungaling. Ang nakanalay mga boss. Yung outcome ng Kapas Marathon is sobrang proud ako sa outcome. Kasi ang target ko talaga sub 3:30. Which is ang official time natin is sub 3:20 sa Kapas Marathon. So yun. Proud na proud ako mga boss sa official time na finish natin. So yun. Back sa kwento. Anyways, nung tumatakbo ako sa Kapas Marathon, meron akong dalang gel, which is need ko mag-gel talaga kasi hindi naman ako malakas mga boss. Need ko mag-gel sa marathons. Naka-consume ako ng 5 gels. So, ang first gel ko dito is 10K. Then nag-18. 10, 18. Then nag-24. Then 28. Then 35. So far yung pag-take ko ng gel mga tol, okay naman. Na ano naman. Wala akong plan sa pag-take ng gels, pero sa outcome ng race ay okay naman. 2025 recap mga boss, mabilisan lang to. Sasabihan ko na lang. Ang stats ko sa 2025. First official marathon ko, oras ko ay 3 hours 43 minutes and 17 seconds. And ang second marathon ko, ang official timing ko ay sub 3:20 hours 20 minutes and maintain ko ay 4 minutes 45. Oy, hindi nyo kita. Yan. 4 minutes 45 seconds per kilometer. Then, yun na. Yun ang stats ko ng 2 full marathons ng 2025. Totoo lang, hindi ko in-expect na tuloy-tuloy tong running na ginagawa ko. Kasi noon mga boss, kita nyo naman sa mga old videos ko kung makikita nyo sa channel ko. Sobrang taba ko noon, yung mukha ko sobrang bilog. Ito, panay taba. Makikita nyo yan sa mga past videos ko dito. Hindi ko in-expect na mai-inlove ako sa running kasi dati kasi tumatakbo ako noon kaso hindi naman consistent. Exercise lang, ganun. Pero nung nahook na ako ng running, tinuloy-tuloy ko yung running hanggang ngayon. Ginagawa ko siya mga tol, halos araw-araw ako tumatakbo. Nakakagaan kasi ng loob mga man yung pagtakbo. Kung may mga iniisip ka, may problema ka, kaya nai-stress ka. Advice ko sa inyo, tumakbo kayo. Kung ayaw nyo naman tumakbo, maglakad kayo mga tol. Kaya tignan nyo dito man. Nasa bahay ng asawa ko. Eto. Ayan. Lumabas kayo tsaka pumunta kayo sa mga greens, sa mga natures, mga ganyan. Para mabawas-bawasan yung mga iniisip natin dyan, di ba? So, yun mga tol. Dito ko natatapusin yung video and pasensya na ako ngayon lang ako naka-upload. And most of the people siguro na nakasubscribe dito is they speak in English o kaya may mga Tagalog din pero nagtatagalog na lang ako kasi nasa Pilipinas naman na ako. So yun. And if you cannot understand what I'm saying and if you're watching in English, and I'm sorry. There's a subtitle, man. I'm so sorry for this. And pero kung tatanungin niyo kung anong next ngayong 2026 na to, meron akong pinakahandaan na triathlon. Ironman 70.3 which is gaganapin sa March 14, 2026, mga tol. So, yun. Need ko mag-practice ng swim tsaka bike. Pero may bike na ako. Nagbabike naman na ako kaso hindi consistent. Yung running lang yung consistent. Tsaka yung swimming ko, mga tol. Nag-aaral pa ako mag-swim kung ano yung mga diskarte, kung paano ba bumilis, kung paano yung proper technique, yung mga ganyan. Dito ko natatapusin yung video, mga tol. Pasensya na kung ngayon lang naka-upload. Pero sana tuloy na yung pinag-upload ko. Sana yun, dito ko natatapusin yung video mga boss. Maraming salamat sa panonood. And sana mga boss, mga sir, mga ma'am, kung sinong nanonood na itong video, sana alagaan yung sarili nyo.
Tsaka tumakbo na kayo. Kung ayaw nyo tumakbo, maglakad kayo, mag-exercise kayo. Alagaan yung mental health nyo, mga sir, ma'am, boss. Alagaan yung mental health nyo kasi importante ang mental health natin. Alagaan yung sarili nyo, tsaka mag-exercise na rin kayo. Let's go! Sana tuloy-tuloy na yung upload natin sa long form video. Sana hindi na ako tamarin kasi nasa sa akin lang naman, di ba? Yun, salamat sa panonood. Like, comment, share, subscribe mga boss. Kung at saka gusto nyo naman ng mga short form video, follow nyo ako sa TikTok, Facebook, tsaka dito, nag-upload naman ako sa YouTube Shorts. All love, keep running, and alagaan nyo sarili nyo. Let's go!